At kaugnay pa rin sa pinakabagong taya ng panahon, makakapanayam natin si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo, Jory. Magandang umaga, Kara. Okay, sir, sa pinakahuling pagsilip ng Pag-asa sa galaw ng Bagyong Dindo, mukha ho bang magla-landfall nga po ba talaga ito? Yes, medyo bumaba siya ng konti. Bukod puro sa naging projection namin nung una. At ngayon nga, magla-landfall na talaga siya rito sa may extreme northern Luzon, yan sa Batanes at saka dito sa may Cagayan, sa may Calayan area. So sa hilaga po ng ating bansa, medyo sa taas na. Opo, at including din yung parte sa northern Luzon, maapektuhan din po yan. Lalo na po yung Cagayan Isabela. Jory, anong araw ina-expect na magla-landfall itong Bagyong Dindo sa extreme northern Luzon? Ina-expect natin itong 2 to 3 days, so pinakamaaga na yung 2 days kasi bukas na sa may kasiguran aurora na po si Dindo. At sa susunod na araw, inaasahan natin na handito na po, malapit na siya sa may northern Luzon. So ilang oras lang po yan natama na po dito sa may extreme northern Luzon si Dindo. Pero yung mga pag-ulan niya at saka hangin ay mararamdaman din dito sa northern Luzon. Tinitingnan ko yung satellite image ninyo, parang ang laki nitong bagyo na to at ang daming ulap na nadala. Marami bang ulan din na dadalhin itong bagyong ito? Actually, 15 to 25 millimeters per hour ang daladala nito sa loob ng 400 kilometer diameter ng bagyo. So, doon lang po naman mararanasan doon sa pinakadiametro niya. Sa labas, hindi naman po mararanasan yung ganong kalakas na ulan at hangin. Pero ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, inaasahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil po yan sa habagat. So ano talaga ang uulanin na lugar? Extreme northern Luzon, yun lang ba? Sa ngayon po, inaasahan nating mga pag-ulan ay bukod po rito sa may signal number 1, inaasahan din po natin itong Southern Luzon, Visayas at Mindanao nga rin na magkakaroon ng mga paminsan-minsan pag-ulan. At dito po sa may western section ay magiging frequent o madalas po yung pag-ulan. Yung sa western section, dahil ito sa habagat or dahil dito sa Bagyong Dindo? Dahil po sa habagat. Dahil sa habagat. Nagpalabas na ba kayo ng flash flood warning sa ilang mga lugar? Actually, yung flash flood sa warning ay naka-incorporate po dito sa aming forecast. Okay. Ano naman po ang maipapayo ninyo, sir, doon sa mga maglalayag po sa dagat? May gale warning na ba na ibinaba? Ang forecast po natin ay magiging moderate to rough. Halos ang buong karagatan dito na kapaikot sa buong Pilipinas, maliban lamang po dito sa may eastern seaboard o sa may silangang karagatan ng Pilipinas na kung saan nandyan po si Dindo, inaasahan po natin ang maalon hanggang sa napakaalon. Okay, at hanggang gaano katagal itong ina-expect ninyo na magiging rough yung ating mga karagatan? Buong linggo na po ba ito? Yeah, inaasahan natin hanggang nandiyan si Dindo at hanggang hinahatak niya itong southwest monsoon ay maasahan rin po natin na talagang matataas ang alon. Lalo na po dun sa area na kung saan nahandun po siya. At kailan natin inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Dindo? Si Dindo po, inaasahan natin by Friday, maaaring lumabas po siya hanggang Saturday ng umaga po. So by Sunday, ma-expect na natin na mas maganda na ang weather at ang ating mga karagatan? By that time na lalabas si Dindo, may mga maapektuhan pa hong mga lugar dahil hindi naman ho kalayuan pa yun. So, expect pa rin natin yung southwest monsoon na malakas pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang totally makalayo na po itong si Dindo sa PAR. Okay. Maraming salamat, Jory Lois ng Pag-asa.